Hello guys! Welcome sa aking walang kwentang channel. So nandito naman tayo para sa panibagong video. Ngayon guys ay titignan lang natin yung ating master talent kasi i-reset kasi natin ito dahil gusto natin mapataas itong attack damage natin. Kasi may nag-comment sa atin sa ating comment section sa YouTube channel na si Paps Neil Mercado. So sabi niya dito para mapataas daw yung ating attack damage is i-up natin yung master talent ng maximum weapon attack. So naisip ko na rin yun nakaraan kasi para ang hina ng damage ko. So magre-reset tayo kasi pinataas natin yung hit up. Actually okay naman yung hit up pero para kasi sa PvP yun, lalo pagka high level na tayo, pero parang ano namang essence ng mataas ang hit up kung medyo mahina naman yung damage natin. Tapos mahilig nga tayo ngayong mag-farm kasi naghahabol tayo doon sa mga items natin na nawala nung nagbenta tayo ng ice fluorite. 'Di ba? So, 'yun. Dito kasi makikita nyo, parang mataas na tong class talent natin, level 37 na, pero parang nahihinaan pa rin kasi ako dito. Lalo yung bigay ng third skill na yan, yung parang death stab, yung every 100 ng ating STR ay madadagdag dun sa percent ng ating damage. Mahina yung or mababa yung bigay ng percent doon sa mga ayan, yung death stab na yan tsaka yung fatal strike. Medyo mahina. So mas okay sa akin patasin itong hit up yung max weapon attack, tapos babawasan natin ito or tatanggalin natin itong hit up na ito. Kasi hindi ko pa siya masyadong nakikita na gagamitin natin. Ayan, nireset na natin yung ating potion, ay yung ating skill talent. Nag-back to 0 na siya. So, naggumastos na naman tayo ng 300 na just dyan. Kung mapapansin nyo, tumataas yung ating attack damage. 7,000 plus lang yan, 7,900 yung ating attack damage. Ngayon, nung pinataas natin, siya ay umabot ng almost 8,900. So, 1,000 din ang dagdag na damage sa atin nung tinanggal natin yung ating hit up. At syempre, patatasin natin yung STR, yung sword play kasi yan yung isa sa mga panlaban natin, lalo na sa PvP, yung sword play na yan. Tapos yung STR up, dahil syempre STR tayo, dyan tayo kukuha ng ating damage. Hindi muna siguro natin patataasin yung ating hit up dahil wala mas may importante akong patataasin yung combo damage kasi mabilis mag-cast itong Blade Knight sa combo dahil 3 death stab lang pumuputok na yung combo. So kailangan ko pataasin yan dahil syempre mas malakas yung damage, mas mabilis mamatay yung kalaban natin. Tapos hindi natin patataasin nga yung sinabi ko nga sa inyo, yung fatal na yan tsaka yung death stab tsaka tong hit up tatanggalin natin. Although importante yan guys sa PvP, yung hit up na yan. Tapos itong minimum weapon, parang hindi ko alam kung saan ang function nito. 9,000 na pala yung ano natin, no, yung ating damage. Kasi dahil pinataas din natin yung STR natin. So almost 1-1 din yung bigay na damage sa atin. Yung damage attack natin. Almost 1,100 din ang dagdag. Tapos itong minimum weapon attack up, hindi ko talaga alam ang function nito. Nung pinataas natin, hindi naman nadagdagan yung attack nito. So, yun. Kayo guys, kayo ba sa mga BK dyan at mga ibang mga players, para saan ba yung minimum attack damage? Kasi hindi ko siya alam kung saan ba ang function niyan. Then ito, pinataas natin yung combo damage up dahil dyan mabilis mag-cast ng combo itong ating Blade Knight, lalo pag tapatan. Syempre ilang death stab lang yan, 3 death stab lang usual, pumuputok na yung combo natin. Tapos yun nga, balak natin ng pataasin yung combo regen natin tsaka yung trigger up habang mahirap maghanap ng set dito sa Blade Knight dahil nahihirapan ako maghanap ng set. Ang set ko palang redact na isang option, wala man lang ka-reflect. So syempre ayaw natin maiwan at naghahabol nga tayo. Sabi ko nga, give me 1 month or 3 weeks para makasabay dun sa mga matataas na level ng character or yung mga ibang mga spender. Kasi tayo ay semi-spender lang guys. Yung daily lang ang pinapataas natin. Kaya nga sabi ko, kung gusto nyo panoorin tong video natin dahil nga tayo ay
semi-spender or daily spender lang. Yung 55 lang ang binibili natin. Kasi doon mas magiging accurate yung paglalaro nyo sa MU Monarch. Kasi may mga YouTuber din tayo na naglalaro na nagpapakita na ang lakas ng character nila, pero syempre hindi nyo naman magigauge yung character nyo doon, lalo naman na hindi naman kayo ganun kay spender. Malalaki ng gastos nun guys, maniwala kayo. Kaya kung tuwang-tuwa kayo na ang lalakas ng mga character nila at gusto nyong gayahin, syempre dapat magastos din kayo. Kung hindi naman kayo ganun kagastos, ito pwede nyo itong gawing reference, itong character natin. Okay? So, yan yung mga kasama natin, mga ka-guild natin. So, nagpapabuff sila. Napakalakas ng wizard na yan, yung si Jejen na yan. Marami din siyang kaaway, pero napakalakas ng wizard na yan. Isa yan sa mga top 4 pala namin yung wizard na yan. Ako ay top 23 dito, pero nagpapalakas na tayo. Currently, ngayon tayo ay top 17 na, ay top 16 na sa ating server at unti-unti natin iaangat yan. Talagang nangangapa lang ako ngayon. Para sa akin guys, habang naghihintay pa kayo, kasi ang mahirap talaga ang gamit ng Blade Knight compare sa Wizard. Sa Wizard, ang bilis ko nakapag full option ng T13 doon Pero sa Blade Knight, hanggang ngayon yung mga halimaw sa amin, yung 623, ang hirap pagpa-level dito guys. 2 days na ako na ang percent pa lang ng aking experience ay 48 2 days na yan guys. So sobrang hirap magpa-level dito. So yun, ang gawin nyo para sa akin, huwag kayo masyadong mag-focus sa set dito sa Blade Knight. Okay na yung sa Redact para kahit pa paano meron kayong or makapag-farm kayo, at syempre malakas na rin yan. Pero iba pa rin yung full option. Balak ko pa rin sana mag T13 lang na full option para kahit paano ma-maximize ko yung potential nito. Kaso wala rin nagbebenta ng full option na T13 gamit-gamit pa ng mga low level sa atin or yung mas mababang level sa atin. Ngayon dito mo tayo sa T14, gamitin natin yan. Tapos mas maganda magpataas kayo guys yung kung habang naghihintay kayo ng mga sets nyo, dahil matagal naman magpa-level dito, pataasin nyo na yung combo damage nyo, yung SD, at saka yung mga fruits. Gumamit na kayo ng mga fruits nyo dahil wala nang stats na binibigay dito. Para kahit paano, habang naghihintay kayo ng set, napapalakas nyo pa rin yung character nyo. Para sa akin kasi yun yung isa sa mga advantage ng Blade Knight, kahit na hindi ganun kaganda yung set. Basta meron, ay nakakasabay na itong Blade Knight natin compared doon sa ibang mga class na kailangan mag full option para makasabay. Itong si Jejen full option set yan, pero kaya natin sabayan yan guys na konti, syempre konti lang. Hindi pa rin natin siya kaya na talagang tapatan na PK kung PK. Lugi pa rin ako dyan, napakalakas niyan So yun na siguro guys yung ating content ngayon. About lang ito sa reset ng ating master talent. Pwede nyo gayahin ito guys, pwede rin namang hindi, nasa inyo pa rin. Ito pala yung red boss natin, madali na lang natin siyang tinatayuan, kayang-kaya natin. Pero syempre kung walang buff yan, hindi natin kaya guys. Okay, so yun lang siguro, and have a good day, bye bye.